Praise God, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa day 2 ng Purpose Driven Life by Rick Warren. Ito po ang pamagat, hindi ka isang aksidente. Ito ang sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo, na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. Isaiah 44:2a. Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. Albert Einstein. Ikaw ay hindi isang aksidente lamang. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng pagkakataon. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo, may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. Hindi siya nagulat sa iyong pagkasilang. Ang totoo, hinintay niya at inaasahan ito. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina, nabuo ka na sa isipan ng Diyos. Naisip ka na ng Diyos noon pa mang una. Hindi biro ang tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sandaling ito. Ikaw ay buhay. Niloob ng Diyos na likhain ka, sinasabi ng Biblia, tutuparin ng Panginoon ng kanyang layunin para sa iyo. Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. Sinadya niyang piliin ang iyong lahi, ang kulay ng iyong balat, ang iyong buhok, at ang iba pang mga katangiang idinisenyo niya. Ang katawan mo, para sa gusto niya, para sa iyo. Pinagpasyahan rin niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay meron ka, pati na ang pagkakabukod tangi ng iyong pagkatao. Sinasabi ng Biblia, ang buto ko sa katawan noon ay iyong hugisin sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin, lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Sapagkat may dahilan ang Diyos na ikaw ay likhain niya. Pinagpasyahan rin niya kung kailan ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano niya para sa buhay mo. Napili na rin niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Sinasabi ng Biblia, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap, at sa iyong aklat bawat isa sa mga yon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda ng wala pang anuman sa kanila. Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay ng ayon sa kanyang layunin. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. Hindi siya nagbabakasakali sa kahit anumang kanyang maliit na bagay tungkol sa iyo. Binuo niya ang lahat ng ito ayon sa kanyang layunin. Sinasabi ng Biblia, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon, mga hangganan ng kanilang titirhan. Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasyahan niya ng pabigla-bigla. Ang lahat ay para sa isang layunin. Ang nakakamangha pa, napagpasyahan din ng Diyos kung paano ka pinanganak, kung ano pa o kahit ano pa ang nangyari noong ikaw ay isinilang, at kahit sino pa ang iyong naging mga magulang, may plano na ang Diyos noong ikaw ay kanyang likhain. Hindi importante ang mga magulang mo. O hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama, o sadyang walang pahala. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na yun ay may taglay ng eksaktong mga palaang kanang sangkap upang mabuo ang ikaw na nasa kanyang isipan. Taglay niya
o taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo, walang ilihitimong anak. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang, ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Sa pagbubuo niya ng kanyang layunin, isinalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao, maging ang kasalanan. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. Hindi siya nagkakamali kailanman, at mayroon siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. Ang bawat puno, ang bawat hayop ay binuo ng ayon sa plano ng Diyos, at ang bawat tao ay dinisenyo ng ayon sa layuning kanyang iniisip. Ang motibo ng Diyos sa paglikha sa iyo ay ang pag-ibig niya. Sinasabi sa Biblia, at sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man niya likhain ang daigdig. Iyon ang dahilan kung bakit niya nilikha ang planetang ito. Dinisenyo niya iyon ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. Tayo ang sentro ng kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sinasabi ng Biblia, niloob niyang tayo maging anak niya sa magitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ganyan kakamahal at pinapahalagahan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi pa dalos-dalos sa kanyang mga hakbang. Masusi niyang binabalangkas ang lahat ng may buong katiyakan. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob, higit nating nauunawa ang akmang-akma ang mundo para sa atin. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo. Si Dr. Michael Denton ay naglilingkod sa pamantasan ng Otago, New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Ganito ang kanyang konklusyon. Ang lahat ng mga katibayang maaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong ang sandaigdigan ay dinisenyo ng buo para sa isang layunin. Ito ay walang iba kundi ang panatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Ang sentral na katotohanan ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. Ganito rin ang sinasabi ng Biblia, ilang libong taon na ang nakararaan, sapagkat ito ang gabi ng Panginoon na lumikha ng langit. Siya ay Diyos. Ang nag-anyo ng lupa ay gumawa niyon ng kanyang itinatag. Hindi niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito ay sapagkat siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan, subalit lubos na mapapagkatiwalaan. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos para mahalin niya. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Siya ay pag-ibig. Pag-ibig ang sentral at di maalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Ang pag-ibig ang namamayani sa samahan ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay ganap.
Hindi kailangan ng Diyos na likhain ka. Hindi rin naman siya nalulumbay. Subalit, ninais niya na likhain ka upang ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig. Sinabi ng Diyos, kayo'y inaruga ko mula sa iyong pagsilang. Iningatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Kung walang Diyos, lahat tayo ay mga aksidente lamang at bunga ng di sinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Pwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. Walang tama o mali at wala rin pag-asa pagkatapos ng maikling buhay na ito dito sa daigdig. Subalit, may Diyos na sadyang lumikha sa iyo para sa iyong layunin. Ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan. Matutuklasan lamang ang kabuluhan at ang katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. Ayon sa Roma 12:3, ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Ang kabuuan ng aklat na ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kepler. Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layo. Dinisenyo kang ganap. Ikaw ay bukod tangi, special sa paningin ng Diyos. Babae ka man o lalaki. Ikaw ay nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. Di nagkamali ang Panginoon. Kailanman at ikaw ay kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan upang maging ikaw ayon sa kanyang kagustuhan. Mga magulang mo mismo ang kanyang pinili. Maging ano pa man ang iyong maging ano pa man ang iyong naiisip, sila ay sinadya sa plano ng Diyos, ay umayon at kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Dinanas mong sugat, hindi ganun kadali. Maging ang Diyos na nangis sa inihanda mong hapdi o sa ininda mong hapdi. Ngunit itong kanya'y hinayaan upang puso mo'y hubugin at nang sa paglago mo, wangis niya ay iyong kamtin. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Ikaw ay hinubog sa pamalo niyang tangan. Ikaw ay ikaw o kanyang sinisinta pagkat ang ating Diyos, siya ay dakila. Ito ang ikalawang araw ng Purpose-Driven Life, pag-iisip tungkol sa aking layunin. Puntong dapat pagnilayan, hindi ako isang aksidente. Talatang dapat tandaan, ito ang sinasabi ng Panginoon. Niya na lumikha sa iyo, na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. Isaiah 44:2a. Tanong na dapat pag-isipan. Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi-tanging paraan, anong mga aspeto ng aking personalidad, pinagmulan at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin. Maraming salamat po sa inyong pagsama at magkita-kita po tayo sa susunod na pag-aaral. God bless you.